Grabe, parang tutumba oh. Wala nga, doon na natin overtikan sa ano. Masyadong dumikit, baka ano. Lalaking kahoy. Pag kumalas yan, delikado no. Sasabog yung kahoy. Yun, tagilid. Suswing. La. Pwede na yan. Yun, palanganin. Wag na. Palanganin kasi kurbada. Yan o, hindi pwede. Gaganito, alanganin talaga. Hindi pwede mag-overtake. Kurbada, tapos naka ano pa, tagilid. Ilang tons kaya to? Yan na tayo. Pwede na. Okay. So, ayos. Magandang umaga mga kalayas. Isang malamig at maliwalas na morning sa ating lahat. So papunta tayo ngayon sa Caraga Region. Actually nandito tayo ngayon sa Bayugan City. Tayo ay papunta ng Butuan City. So mayroon lang tayong gagawin doon na mga transactions at mga meetings. So gusto ko lang i-share sa inyo itong biyahe. Napakaganda ng umaga dahil walang traffic. Papansinin nyo na napaka lakas o napakadami ng pag sa araw na ito. Mga 5:30, 5:45 ang oras ngayong umaga. So puting-puti yung ating dinadaanan ngayon, parang usok. So ito yung nangyayari dito sa part ng Caraga kapag ganitong mga panahon, lalo na umaga. So ang sarap ng biyahe dahil yung ambience ay napakalamig. And then dagdagan pa ng mga malausok na pags na dinadaanan natin. So itong Caraga region kasi ay talagang prone ito sa ulan. Kaya yung mga nakaraang mga buwan mula nung January talaga madalas din pag-ulan. Lately lang medyo naglaylo yung weather dito pero paminsan-minsan so hindi pa rin nawala yung mga ulan-ulan dito. Kaya yung mga puno dito, yung mga kabundukan ay talagang green na green. So ito nakita natin no, normal lang dito makikita nyo yung mga truck na may mga karga ng kahoy. Ito yung palkata, ito yung ginagawang mga pospro, mga plywood at yung mga toothpick. So minsan ganito yung mga sitwasyon natin pag tayo nakasunod, delikado din. So kaya nag-iingat din tayo sa pagbabiyahe lalo sa mga ganitong sitwasyon. So makikita natin punong-puno ng kahoy itong truck na ito. So hinintay lang natin na mag-clear yung daan para makapag-overtake tayo ng diretso. Kasi unpredictable, hindi natin masyadong ma-sure na during tayo mag-overtake baka mamaya matumba dahil kita nyo naman no, kung napakabigat ng dala ng truck na to. Nagsiswing siya actually. So minsan, halimbawa, pag minalas-malas ka at natumbahan ka kasi maraming mga sitwasyon na rin na nangyayari dito, takaw aksidente. But normal lang to dito sa Caraga o di sa Mindanao, yung mga ganitong klase ng biyahe. Kasi isa sa pinakamadaming produkto o kahoy na palkata ay dito nyo makikita sa Caraga region. Particular dito sa itong Trento, Bayugan at papunta dito sa Butuan City o Las Nieves at Karatig Bayan. So ito, hinintay lang natin na ma-clear tapos mag-overtake na tayo mamaya. Okay, time check, 6:30 in the morning. Ang ganda ng silip ng araw mga kalayas. So
medyo malalayo pa rin tayo sa Butuan City. Itong way na to ay dito pa lang tayo sa Sibagat, part pa ng Sibagat, medyo malayo na. Pero ang ganda pa rin talaga ng panahon kung makikita nyo. So yung araw galing sa kanan ay talagang unti-unti ng painit. So ang ganda ng biyahe natin dahil clear pa rin yung daan. So ganito yung kagandahan kapag wala namang ulan. Makikita talaga natin yung normal view, saka yung mga curved roads dito sa Caraga. Kaya ang mga tao dito hilig din sila mag long ride lalo yung mga riders natin. Kaya ang dami ditong mga negosyo about mga parts, motor parts at mga motorcycle enthusiasts. So ganun din mga bikers, ang dami din dito. Then of course hindi lang naman maganda ang tanawin dito, pati yung mga pagkain ang dami din. Mahilig sila dito sa lauoy. Parang sa Luzon ang tawag ay mga tawag na nga nito sa Tagalog. Nalimutan ko na. Bulanglang, yon. Replika ng bulanglang. Siyempre magkakaiba din yung lasa, depende sa location. So shoutout nga po pala doon sa ating mga kalayas, mga viewers natin, yung mga subscriber natin sa ating YouTube channel, sa page dito sa Layasero at ganoon din sa ating profile. So thank you very much sa panonood ng mga video natin sa mga reels at ganoon din sa ating YouTube channel. So ito ay sharing lang ng mga biyahe. So medyo malayo-layo na rin at marami na rin tayong napuntahan na lugar sa Pilipinas. Malapit na rin natin maubos ang mga syudad at bayan. Although meron pang mga ilan-ilan, pero ginagawa natin to napakatagal ng panahon. Mga 20 years na, more than 20 years. So ganito kasi yung linya ng trabaho namin. Trabaho at biyahe. So kung nature lovers ka, sigurado may enjoy mo to. Pero kung ang hilig mo lang sa kwarto at manood ng movie, mag-YouTube at magkulong, ay hindi mo to may enjoy. Kaya shoutout po sa lahat ng mga layas, mga biyahedor, biyahera, mga travelers kung saan man lupalop ng bansa, ganun din sa ibang mundo, lalo yung mga OFW natin. Shoutout po pala sa inyo. Thank you sa pag-follow at pag-subscribe sa aking channel. So ito po, kung mayroon po kayong mga tanong about mga destination sa Mindanao, comment lang po kayo at kung lugar nyo man po ito. So ito po, ipapakita natin sa inyo. Ito yung daan sa inyong mga lugar dito sa Caraga region. So ang ganda ng inyong bayang Sinilangan, lalo na yung mga hindi pa nakakauwi, mga kalayas. So ito po ang latest update ng inyong lugar dito sa Mindanao. So at ito ulit, dadaanan ulit natin ang isang truck na palkata. Ito yung mga kahoy na ginagawa pa rin talaga mga plywood. So karamihan pala dito ay yung mga tao, minsan nagmamayari sila ng mga hectares na lawak ng mga kahoy na ito. And then sinasabi nila 6 to 7 years ang harvest nito pwede nang putulin. So but lately, based dun sa pag-usap natin sa mga owners, dahil nga medyo nagmura daw itong presyo ng palkata sa ngayon, ginagawa nila, kino-convert nila doon sa ibang pananim o yung tinatawag nating high value crops. So sa baba ng palkata ng punong kahoy na ito, nagtatanim sila ng mga iba't ibang klase ng pananim, mga gulay-gulay, para before pa dumating yung 6 to 7 years, kikita na sila. Yung mahilig sa pagtatanim, lalo yung mga agriculturists, shoutout po sa inyo. So ang tingin ko kasi ang future talaga natin ay babalik pa rin talaga tayo sa farming, kasi sa mahal na rin ng bilihin sa ngayon,
mas magandang may sariling tanim. Kagandahan dito sa Mindanao, mga kalayas, ang mura ng lupa. So, nagtatanong-tanong ako doon sa mga kakilala ko, mga staff. Ano din, iba yung presyo dito dahil sa lawak din siguro ng land area. Ang ganda pa ng klima. Unlike doon sa Luzon, sa amin, sa Mindoro, talagang hirap ng tubig, pero maximize talaga yung lupa doon. Ginagawan talaga ng paraan na magkaroon ng deep well. So yun ang mga konting pagkakaiba based on my observation. Kaya sa totoo lang, maganda talaga ang ano dito sa Mindanao ang panahon saka lupa. At yun, malapit-lapit na rin tayo sa Butuan City. So part na ito ng Butuan, kaya papansin nyo lawak nung highway. Ito na yung unang tulay na papasok tayo sa Butuan City. So, yun, isa sa mga city nga pala dito sa Caraga, itong Bayugan at yung itong Butuan City. Then, pag pupunta ka naman sa part ng Surigao, ayun, mayroong Surigao City. Then, the rest, yung iba, maliliit ng mga bayan-bayan. But sa dami rin ng tao. So, yun, papasok na tayo sa Butuan City. Ito yung landmark dito, yung tulay, napakaganda. Para siyang San Juanico Bridge din. Actually, mahaba din ito eh. Siguro hindi sila nagkakalayo ng haba ng San Juanico Bridge dito sa Leyte. So, structure na to napakatibay din. Matagal na rin itong ginawa based doon sa history. So, ang haba din. So, pagbaba mo dito, ito makikita na natin yung pinaka city ng Butuan. So yun mga kalayas, dito na tayo mismo sa lungsod, pinaka-sentro. So papunta na tayo ng ating office. Thank you nga pala sa panunood at pagsama sa biyahe natin ngayong umaga. So thank you din sa ating mga followers, sa mga subscriber natin. At kung mayroong mga po pala kayong mga tanong o comment, pakilagay lang po sa comment section sa baba para ma-update ko po kayo doon sa mga lugar po dito. And of course, baka pwede rin pong ma-like ang video nito kung nagustuhan po ninyo. So, yun lang po. Maraming po salamat at ingat po tayong lahat kung saan man tayo naroon ngayon, yung mga OFW natin sa Luzon, sa Visayas, Mindanao at sa labas ng ating bansa. So thank you po. Ingat po tayong lahat. Bye-bye, kalayas. Thank you.